May nakitang sikreto ang batang babae kaya ipinadala niya ito sa mga tao sa buong mundo. Nagpadala silang lahat ng mga mensahe na nagbibilang hanggang sa kanilang pagkamatay. Ngayon ay masaya na, nakikita ng lahat ang kanilang habang buhay. Ang countdown timer sa pagkamatay ng lahat ay detalyado. Akala ng lahat ng nakakita nito ay biro lang. Pakiramdam ng tiyuhin ay nauubos na ang kanyang oras. Bigla siyang binangga ng isang malaking trailer ng truck. Kapag nangyari ang mga kakaibang bagay, maraming aksidente ang nakumpirma. Nagmadali ang media para iulat ito. Walang nakakaalam kung biro ba ito o nagkataon lang. Ngunit ang mas lalong hindi nila kapanipaniwala ay, may nahulog mula sa refrigerator at namatay agad. Ang 80 taong gulang na lalaking ito ay may 12 taon pang mabubuhay. Ngunit ang kanyang munting asawa ay mayroon lamang 64 na araw. Noong una, gusto kong ipagpalit ang aking kabataan sa daan-daang milyong yaman. Ngunit ang nakuha niya ay mga pangarap. Gayunpaman, ang pag-asa sa buhay ng 10 taong gulang na batang ito ay 54 na araw lamang. Kung ikukumpara sa 80 taong gulang na lalaki, ano ang argumento dito? At ang tiyahin na naliligo ay nakakita ng isang mensahe na ang kanyang buhay ay 2 minuto lamang. Kaagad natanggalin ang saksakan ng hairdryer at patayin ang electrical appliance. Ang lahat ng mga balbula ay nakalock din. Sa hindi inaasahan, nang abutin niya para itulak ang lata, nahulog ang malaking cabinet. Paalisin ang babae. Ang ilang mga tao ay may maikling habang buhay, habang ang iba ay may mahabang buhay. Alam ng mga kabataan na mabubuhay sila ng higit sa 60 taon. Gusto niyang subukan ang kaunting pakiramdam ng kamatayan. Kaya tumalon ako ng diretso mula sa 8th floor ng bahay niya. Gayunpaman, naging sanhi ito ng pagkamatay ng mga dumadaan. Maaaring natapos na ang habang buhay ng taong gumawa ng iyong back cushion. Agad na nagpatugtog ang binata. Sa pagkakataong ito ay sumakay siya sa eroplano at maginhawang itinapon ang parachute. Tumalon palabas ng eroplano patungo sa ibaba, ngunit nahulog siya sa ibang eroplano. Maaaring tumagal ng ilang oras upang lumipad bago lumapag. At ang babaeng nagpadala ng mensahe ay anak ng Diyos. At ang lalaking nagtatype sa keyboard ay si God. Nakita niya na ang buhay ay walang kabuluhan, kaya nag-click siya at sinira ang isang lungsod. Pero parang may kulang, kaya lumitaw ang giraffe na naglalakad sa kalye. Pumunta ang tandang sa sinehan para manood ng sine at nangingitlog. Maging ang mga tigre ay nananatili sa mga hotel para manood ng TV. Ngayon ay sobrang abala, ngunit nararamdaman ng Diyos na may kulang. Sinira ng Diyos ang isang lungsod ngunit may kulang pa rin. Nag-isip siya ng daan-daang taon upang likhain ang sangkatauhan. Ngunit kung mayroong mga lalaki, ang mga babae ay dapat likhain. Ang galing, baliw sa breeding ang dalawang ito. Lumalaki din ang kanilang pamilya araw-araw. Masyadong maraming tao ang kontradiksyon. Nagsisimula ang digmaan sa pagitan ng mga lahi. Buong araw silang nag-away, ngunit naisip ng Diyos na ito ay mayamo. Kapag ang sangkatauhan ay pumasok sa isang moderno at mapayapang lipunan, nabawasan ang kompetisyon, ngunit mas maraming aksidente ang nangyayari. Halimbawa, may mga traffic jam, tumatakbo ang mga tren sa labas ng riles. Ang isa pang eroplano ay nakatagpo din ng mga problema. Dahil doon ay muling nakaramdam ng kawalang kasiyahan ng Diyos. Nag-type siya sa keyboard ng pagbuo ng mga patakaran na naging sanhi ng mahirap na kalagayan. Halimbawa, kung tumunog ang alarm clock at gusto mo pa ring matulog ng isa pang 10 minuto, masisira ang bowl na kakahugas mo lang. Ang counter sa tabi ng pinto ay palaging nagbabayad ng mas mabilis. Nakita ng kanyang anak na babae ang kanyang ama na ganoon at hindi siya nakatiis. Nagtatype sa keyboard sa buong araw, tinatamasa ang sakit ng iba. Isang pagtatalo ang sumiklab sa pagitan ng mag-ama. Hindi gusto ng Diyos na bunutin ng kanyang anak ang maliit na sinturon at ibigay sa kanya, iyon ang pagmamahala ng mag-ama. Ang heartbroken girl ay ayaw nang manatili sa bahay na ito. Ang maliit na batang babae ay pumupunta sa mundo upang iligtas ang sangkatauhan. Sinabi ng kanyang kapatid na gusto niyang humanap ng 6 na alagad para tulungan silang makaahon sa gulo. Sa oras na iyon, babaliktad ang mundo ng mga tao. Naalala ng batang babae pagkatapos ay pumunta sa washing machine, itakda ang bilang ng mga revolusyon sa 12,000. Ayusin ang temperatura ng tubig sa 40 degrees at pagkatapos ay pumasok sa loob. Hindi nagtagal, lumabas ang dalaga sa washing machine. Agad niyang hinanap ang kanyang unang alagad. Napakaganda ng babaeng hinahanap niya. Sa tuwing lumalabas siya, binabantayan siya ng mga lalaki. Pero pumikit ang babae. Ito ay hindi dahil siya ay mayabang, ngunit dahil siya ay may kapansanan mula pagkabata. Kung walang kaliwang kamay, sobrang bilib din siya sa sarili. Binigyan siya ng dalaga ng panaginip para masubukan niya ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kaliwang braso. Ang cable ng computer ng Diyos ay pinutol ng kanyang anak, kaya napunta siya sa mundo ng mga tao sa pamamagitan ng washing machine. Baka gamulong agad siya at gumapang palabas. Hindi niya alam kung ano siya kaya inilabas niya ang anti-racist spray at inispray iyon sa mukha niya. Naningkit ang mga mata niya at tumakbo palabas. Ang computer network cable ng Diyos ay pinutol ng kanyang anak, kaya naabot nito ang mundo ng tao sa pamamagitan ng washing machine. Paglabas niya ay bumuhos na ang ulan.
Siya ay nagugutom at nakulong. Wala siyang pakialam sa katayuan niya bagkus ay naghanap siya ng makakain. Habang kumakain siya ng burger, dumating ang mga magnanakaw. Sinabi ng lalaki na kanya ang basura. Hindi na kailangang mang-aral ng anumang moral, bigyan mo lang siya ng pambubugbog. Hindi matatalo ng dragon ang isang lokal na ahas. Maaari lamang siyang pumunta sa simbahan upang subukan ang kanyang kapalaran. Sa hindi inaasahang pagkakataon, namahaji ang mga pagkain. Ngunit mayroong isang bagay na pumila. Pagkatapos ng ilang sandali, maaari bang pumila ang Diyos? Naglakad siya paarap at kumuha ng pagkain. Dahil lang sa ugali na ito, muli siyang napalo. Mabuti na lang at pinigilan sila ng mabait na pari. Dalawang lalaki ang nakaupo sa harap ng isang estatwa ni Jesus. Sinabi ng pari na tinuturuan tayo ng Diyos na magmahal ngunit hindi masaya ang Diyos. Wala akong sinabing ganyan. Lahat ito ay tungkol sa niloloko ni Jesus ang lahat. Narinig ng pari ang sinabi nito at muli siyang pinalo. Pagdating niya sa mundo ng mga tao, 3 beses siyang binubugbog sa isang araw. Ang Diyos na sinasamba ng libu-libong tao ay ganito. At sa kabilang banda, natagpuan niya ang kanyang ika-6 na alagad. Siya ay isang babaeng bilyonaryo na walang iba kundi ang pera. Nagagawa lang na pumatay ng oras sa mga lalaki. Ngunit hindi siya masiyahan ng binata, kaya't dinala ng dalaga ang babaeng bilyonaryo sa circo. Ang chimpanzee ay kamukha ni King Kong. Nagustuhan ito ng babaeng bilyonaryo sa unang tingin. Binili niya ito sa malaking halaga at pagkatapos ay iniuwi niya ang chimpanzee upang manirahan. Pagkatapos ay pumunta ang Diyos sa laundry room ngunit natuklasan na ang daanan ay nawala. Sa sobrang pag-aalala niya ay halos maluha na siya. Natagpuan din ang natitirang 6 na alagad. Dinala sila ng dalaga sa dalampasigan pero sobrang sikip. Karamihan sa kanila ay mga taong malapit ng mamatay. Nawalan ng kontrol ang eroplano at bumagsak sa karamihan. Sa sandaling umabot sa 0 ang countdown, isang himala ang nangyari. Wala na ang downtime ng lahat. Nakahanap na pala ang dalaga ng 6 na disipulo, kasama ang 12 disipulo ni Jesus, mayroong 18 tao. At nagustuhan ng ina ng batang babae ang numerong 18, kaya't muli niyang ni-restart ang computer. At pagkatapos ay muling isulat ang mga patakaran ng kaligtasan ng tao. Ang babaeng bilyonaryo ay nagsilang ng isang bata, ngunit kung kaninong anak ito, hindi natin alam. Nagpunta si Jesus sa repair shop na naghahanap ng daan na magdadala sa kanya pauwi.